Nako, Vice President Sara Duterte naiintriga na naman dahil bumili ng mga CCTV na presyong ginto. Senator Bato de la Rosa, naku, nagbibilang na lang talaga ng araw at siya po ay mai-issuean na ng warrant of arrest. Pero may mga kasama pa daw na maaaresto kasabay ni Bato de la Rosa. At isang miyembro ng ICI nag-resign dahil nga ba nakakatanggap ng death threats. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Usapang warrant of arrest po tayo ni Senator Bato de la Rosa. Sabi kasi sa balita sa GMA News, Philippine authorities to arrest Bato de la Rosa once ICC arrest warrant is out. Philippine authorities will arrest Senator Ronald Bato de la Rosa once the arrest warrant from the International Criminal Court or yung ICC is out. Sabi po yan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Remulla, kung lumabas ang warrant of arrest at validated by the Philippine Center on Transnational Crime or Department of Justice or Interpol, edi aarestuhin namin siya. In November, De La Rosa asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order to prevent the government from implementing the arrest warrant allegedly issued against him by the ICC. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, then Justice Secretary, earlier said the ICC has reportedly issued a warrant against De La Rosa. Sabi pa niya, he has an unofficial copy of the warrant. The DOJ earlier said the Philippine government will carry out the arrest warrant if the ICC issues it, and that the government can choose to extradite or surrender De La Rosa to the tribunal. Although sabi ng counsel ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, the government has no legal basis to surrender any of its citizens to an international tribunal due to the absence of rules governing the process. Teka muna, kung walang legal basis yan, bakit nandun na si Digong? So sa tingin ko, kahit na ano pang dahilan ang sabihin ng kampo ni De La Rosa, pasasaan po ba? At magkakaroon na po ng kasama si Digong sa ICC. Pero siyempre, lahat po ng sising yan ay ibinabato kay President Bongbong Marcos. Pero sino ba ang naghabla sa kanila sa ICC? Sabi po rito, former Senator Antonio Trillanes IV previously noted that De La Rosa and 4 other high-ranking ex-police officials have been tagged as suspects in the ICC probe into the war on illegal drugs. Trillanes is one of the personalities who filed a case against former President Rodrigo Duterte before the ICC. So, hindi po si President Bongbong Marcos ang nag-file ng kaso sa ICC. So, bakit nyo sinisisi kay Bongbong Marcos ang nangyayaring pagdakip dito sa mga pasimuno ng EJK o ng war on drugs? Pero bakit nga ba lumabas ulit yung usapin ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa? Di ba ilang weeks na ba yun mula nung sinabi ni Ombudsman Remulla na meron siyang unofficial copy ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa. So ano kaya ang update dyan sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa? Meron po akong nabasang balita, pero siyempre hindi naman natin basta-basta paniniwalaan hanggat wala talaga yung warrant of arrest. Sabi po dito, nagtatago sa Senado matapos ang mahigit 3 linggo ng pag-absent, tila nakumpirma ang malaking takot ni Senador Bato de la Rosa. Isang pre-confirmation brief ng International Criminal Court ang lumabas. Mula sa pagiging matapang na bring it on, make my day noon, ngayon ay tila nagtatago na siya sa gitna ng walang parusa niyang pagliban. Sino pa ang 8 o 9 na co-perpetrators na nasa listahan? At ano ang malaking papel ni Sara Duterte sa pagpapalibing ng mga biktima? So ayon po dito sa nabasa ko, meron na daw pre-confirmation brief ang International Criminal Court
tungkol dito sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa. At hindi lang po pangalan niya ang nandoon, kundi meron pang 8 or 9 na co-perpetrators. At ang nakakaintriga dito sa balitang ito, ano daw ang malaking papel ni Sara Duterte sa pagpapalibing ng mga biktima. So sa tingin ko, it is a matter of time. At kahit na anong pagtatago pa ni Senator Bato, mahuhuli at mahuhuli po siya, and eventually, siya po ay makakarating din ng The Hague. Mula naman sa ICC, punta naman tayo sa ICI. Sabi po sa Inquirer.net, Rogelio Singson resigns from ICI. Oy, balita ko, isa tong si Singson na magaling na miyembro ng Independent Commission on Infrastructure o yung ICI. Pero ayon nga sa balita, former Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Biggs Singson resigned as one of the commissioners of the Independent Commission on Infrastructure. Sabi po yan ni Chairperson Andres Reyes Jr. Ang dahilan daw po ng pagre-resign ni Singson, the very intense and stressful ICI work has been taking its toll on his aging body. So ilang taon na ba itong si Singson? Siya po ay 77 years old na. At kung papansinin po natin ang trabaho ng ICI, stressful po talaga yan. Mantakin mo, manghuhuli ka ng isda mula sa maliliit hanggang sa malalaking isda at kailangan wala kayong papanigan, wala kayong sisinuhin. So yun po ang idinadahilan na rason kung bakit nag-resign itong si Singson. Pero may kumakalat po na balita na nakakatanggap ng threats ang officials ng ICI. Ngayon unang sumuko si Rogelio Singson. Nasa panganib ang buhay niya at pamilya niya. Alam nyo, delikado po kasi itong trabaho ng mga commissioners natin sa ICI. Dahil kung nakakatanggap sila ng threats, sigurado ako totoo yan. Dahil yung pong mga sangkot dito, lalo na yung sinasabing malalaking isda, gagawa po ng paraan yung mga yan para sila ay hindi masama sa mga listahan ng mga kakasuhan at ipakukulong. Tulad niyan, sa update ng ICI, magsasubmit sila ng additional evidence that may lead to more charges against several individuals. Kasama na dyan si Manuel Bonoan, Roberto Bernardo, Catalina Cabral, Zaldico, Henry Lipana, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. At hindi lang yan, may iba pa pong pangalan na kakasuhan ng bribery at plunder. Nasa listahan po yung mga nire-rekomendang kasuhan. Sila former Senator Bong Revilla, Maynard Ngu, Carlin Villa, Gerald Opolencia, Manny Bolusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, isang Mrs. Patron, Carlo Aguilar, at nire-refer sa ombudsman para sa case build-up sila Senator Chis Escudero, Makati Mayor Nancy Binay, former Senator Grace Poe, at si Senator Mark Villar. So mantakin nyo po yung hirap na ginagawa ng mga commissioners dyan sa ICI. Tapos ito mga kalaban ng gobyerno, ginagawa ang lahat para i-discredit ang trabaho ng ICI. So ako po saludo sa mga commissioners ng ICI. Kung totoong nakakatanggap ng threats itong si Singson, sa edad niyang yan, iisipin niya ang pamilya niya at ang buhay nila. So sana po may gawin ang ating presidente na bigyan ng dagdag seguridad ito po mga commissioners natin ng ICI. At Vice President Sara Duterte may bagong titulo. Ito po lumalabas na balita tungkol sa mga ginastos ng OVP. Kung ano-ano itong lumalabas na acquisitions ng Office of the Vice President. Una po nating nabalitaan yung tungkol sa CCTV na binili ng OVP sa halagang 1,484,245 para sa 7 units ng CCTV. So kung i-divide po natin yung mahigit 1.4 million pesos sa 7 CCTV units, lumalabas po na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 212,035 pesos. Ano yung ginto? Pero hindi lang pala yan. Meron pa silang biniling 19 units
ng motorsiklo na nagkakahalaga ng 26,372,800 na kung i-divide natin into 19 units ng motor vehicles, ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 1,388,042 pesos. Nako, wala po kasi ako alam sa motorsiklo. Ano ho bang brand ng motor ang nagkakahalaga ng 1,388,000 ang isa? Hindi lang yan. Bumili rin sila ng 13 units ng laptop na nagkakahalaga ng 3,916 pesos na kung i-divide mo sa 13 laptop, ito ay magkakahalaga ng 301,230 bawat isa. Anong klaseng laptop ba yan? 301,000 plus ang bawat isang laptop. At meron pa pong ibang mga acquisition. Saan kaya gagamitin itong mga ito? At ganun kamamahal ang presyo. Sana nilagay na lang dito yung specs o yung specifications ng mga unit para naman makita natin kung anong klase ba itong mga gamit na binili ng OVP. Tapos kung magsalita itong kampo ng mga DDS, akala nyo naman kung gaano kalinis si Sara Duterte. At tulad niya ng opening ko kanina, meron na nga daw bagong titulo si Vice President Sara Duterte. Ano yon? Ito. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.